Magandang araw, Sir Eric. Ako nga pala si Andong. 55 years old na po ako ngayong kasalukuyan. Magmula pa nung bata ako ay laging sinasabi sa akin ng aking lolo na lagi raw kaming mag-ingat sa mga pinupuntahan namin na probinsya. Taga Maynila kasi kami. At mahilig talaga akong mag-travel kasama ang mga tatlo ko pang pinsan na sila Eldo, Jamel at Butch. Nakagisnan na kasi namin na mag-travel at pumunta sa iba't ibang lugar, kagaya ng aming mga magulang. Suportado naman ang lolo namin sa amin. Pero sa tuwing umaalis kami ay laging yun ang sinasabi niya. Inaamin ko na nakakasawa na rin. Kasi ligtas naman ang lahat ng pinupuntahan naming probinsya. At alam namin sa sarili namin na makakauwi rin kaming ligtas. Naiisip ko na nga lang po na baka napapraning na ang lolo namin dahil sa matanda na rin siya. Natapos lang yung paalala niyang yun nung sumakabilang buhay na si lolo. Nakakapanibago nga na wala nang nagpapaalala sa amin. Pero kalaunan ay nasanay na lang kami. Akala ko nga po noon ay hindi ko na muling maaalala yung paalala niyang yun. Hanggang sa dumating na nga sa punto na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Isang araw nun, napagdesisyonan namin na magpipinsan na pumunta sa isang probinsya na medyo malayo sa Maynila. May isa raw kasi roon na tourist spot na worth it daw puntahan. Bali sa araw na yon ay nakahanda na kami paalis. Ginamit namin ang sasakyan ng aming tito at ako naman ang nagdadrive. Yun ang unang pagkakataon na pupunta kami sa probinsya na yon. Kadalasan kasi ay sa Tagaytay, sa Bulacan, sa Quezon o kaya naman sa Bicol. Umaga pa lamang ay nagbabiyahe na kami. Tanging Google Map app lamang ang gamit namin noon para makapunta sa isa sa mga tourist spot nga ng probinsya. Uso na rin kasi ang mga Waze o kaya naman Google Map. Since 2011 po ito nangyari. Akala ko nga po ay makakarating agad kami kasi wala namang masyadong traffic sa kalsada. Tuwang-tuwa pa nga kaming apat kasi may posibilidad na makauwi rin kami sa bahay na hindi na aabutin ng madaling araw. Habang nagmamaneho ako, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nadismaya kami kasi yung tourist spot pa naman na pupuntahan namin ay isang bundok na kailangan pang lakarin para makapunta sa tuktok. Dahil nga umulan, magiging maputik na ang daanan doon. Bukod dito nagkaroon na rin ng traffic, kaya parang naging malas tuloy yung gala namin sa araw na yon. Nakahinto kami nun sa traffic nang magsalita si Eldo. Sabi niya sa amin, may alam daw siyang shortcut na pwede naming daanan. Wala raw traffic doon dahil wala naman daw masyadong nakakaalam nun. Kaso nga lang mapuno raw at liblib. Nagtaka kami kasi nga lahat kami ay first time palang makapunta sa probinsya na yon. Kaya papaanong may alam na siyang shortcut? Nang tanungin namin siya patungkol doon, ay sinabi niya na lamang sa amin na nakita raw niya sa internet. Kahit nagtataka kami ay sinunod na lang namin si Eldo. Nasa tabi ko siya nakasakay, kaya tinuturo niya ang daan. Lumiko ako ng ilang beses, hanggang sa makarating nga kami sa isang kalsada na wala man lang dumadaan na sasakyan. Tinignan ko ang mga pinsan ko sa backseat at para bang kinakabahan sila. Marahil sa mapunong paligid. Nakakarinig pa nga ako ng mga ingay ng ibon at nagsisitayuan ng balahibo ko. Pero si Eldo ay wala man lang reaksyon. Huminto na rin ang ulan at dire-diretso pa rin ako sa pagmamaneho. Habang tumatagal ay bumibigat ang pakiramdam ko. Para kasing dumadaan kami sa mahabang daanan na walang dulo. Tinanong ko si Eldo kung tama ba ang dinadaanan namin. Tinanong din siya ni Butch na baka naliligaw raw kami dahil wala na talaga kaming nakikitang bahay. Tanging matatayog na puno na lamang. Natatakpan na rin ng mga dahong puno ang araw kaya medyo madilim na sa paligid.
Sinabihan kami ni Eldo na kumalma lang daw kami dahil alam niya raw ang dinadaanan namin. Pero lumipas na ang 2 hanggang 3 oras ay hindi pa rin kami nakakaalis sa kalsadang yon. Nagsimula na akong mapraning kasi pakiramdam ko talaga ay naliligaw na ako. Hapon na rin at sa wari ko ay malapit na mag-alas 6. Kitang-kita ko kung paano sumimangot ang mukha ni Butch at Jamel kasi sinayang lang namin ang araw namin sa kakabiyahe. Mukhang mali nga raw ang dinaanan namin at sinisi pa nila si Eldo. Dapat daw hinintay na lang namin mahupa ang traffic. Dapat daw hindi na nagmarunong si Eldo. Dapat daw hindi na kami pumasok sa mga hindi pamilyar na kalsada. Eh di sana raw ay kanina pa kami nakarating sa pupuntahan namin at baka raw nung oras na yon ay pauwi na kami. Nung una ay hindi ito pinapansin ni Eldo. Pero kalaunan ay nainis na siya at nagulat na lang ako nang sumigaw siya. Napapreno ako bigla. Masama kong tinignan si Eldo. Ang sama ng tingin niya sa akin at inaamin ko na medyo kinabahan ako noon. Para bang anumang oras ay mangangain siya dahil sa tingin niya sa akin. Sinabihan niya ako na siya na lang daw ang magdadrive. Medyo alanganin ako noon kasi galit siya at baka may kung ano pa ang mangyari sa akin. Pero dala ng masama niyang tingin ay napapayag niya ako. Sobrang bilis ng pagmamaneho niya. Sumisigaw na kami na bagalan niya ang pagpapatakbo na kumalma siya. Pero hindi niya kami pinapakinggan. Pinagtutulungan na namin siyang 3 na bagalan ng pagpapatakbo ng sasakyan. Pero para siyang bingi na walang marinig. Natigilan lamang kami nang makarinig ng kalabog sa unahan ng kotse. Huminto ang kotse. Nagkatinginan kaming 4. Pare-pareho kaming namumutla. Sinabi sa amin ni Eldo na may nakita raw siyang bata na tumawid. Lalo kaming kinabahan nun. Lumabas kami ng sasakyan at nagulantang sa aking nakita. Isang bata na wari ko ay nasa 10 taong gulang ang duguan na nakahandusay sa sahig. Nagsimulang manginig ang aking kamay. Kahit hindi naman ako ang nagmamaneho ng sasakyan ay pakiramdam ko ay ako ang pumatay dito. Napatingin ako kay Eldo na nanlaki ang mga mata na nakatingin sa bata. Lahat kami ay hindi nakapagsalita. Ilang saglit pa ay biglang nagsalita si Eldo. Sinabi niya sa amin na itapon na raw namin ang bata bago pa raw may makakita. Nangunot ang aking noo. Sinabi ko na hindi pwedeng itapon at kailangan dalhin sa ospital pero sabi ni Aldo ay malalaman daw ng mga doktor na siya ang nakabangga rito. Ayaw niya daw yun, lalo na at may posibilidad na makulong siya. Sinabihan naman ni Jamel si Eldo na mas mainam na gamutin kasi humihinga pa ang bata. Pero nagtaka kami nang bumalik sa sasakyan si Eldo. Malakas kaming sumigaw nun nang sagasaan niyang muli ang bata na naging dahilan upang mawalan ito ng buhay. Tulala kong pinagmasdan si Eldo na bumaba ng sasakyan. Yun ang unang beses na nakita ko siyang pumatay ng isang inosenteng bata. Bukod dito nagtataka rin ako kung saan galing o saan nakatira ang batang yon. Sinabi sa amin ni Eldo na pulubi raw yon at wag na raw mag-alala. Pero hindi ako kumbinsido. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa amin. Sinigawan kami ni Eldo na tulungan na raw siyang itapon ng katawan ng bata. Ako, si Jamel at si Butch ay pare-parehong umiling. Sinamaan kami ng tingin ni Eldo. Sinabihan niya kami na kailangan daw namin siyang tulungan o iiwan niya raw kami roon. Akmang maglalakad na nga sana siya papunta sa sasakyan nang nilapitan namin ng bata. Sabay-sabay namin yung binuhat sa katinapon sa damuhan. Nasa kalsada pa naiwan ang dugo nito. Nagkatinginan kaming 4. Parang wala man lang konsensya si Eldo dahil pagkatapos nun ay sumakay na ulit siya sa sasakyan. Si Butch na ang nagmaneho. Sa halip na dumiretso kami ng daan ay bumalik kami sa dinaanan namin kanina.
Tulala lamang ako habang nasa biyahe. Nanunumbalik sa akin ang itsura ng bata. Bukod dito, kinabahan pa ako dahil sa ginawa namin. Sa kabutihang palad ay nakalabas nga kami sa daan na yon. Umuwi kami ng bahay. Hindi ko pinansin nun si Eldo. Minumulto na kasi ako ng konsensya nun. Lumipas ang 1 taon ay medyo nakalimutan ko na ang pangyayaring yon. Dahil na rin naging abala ako sa pag-aaral. Kaso nga lang nagkaroon ng lumot ang pagiging close naming 4. Si Eldo ay hindi na sa amin masyadong sumasama. At sinasabihan pa kami ng nanay niya na kakaiba raw kumilos si Eldo. Napag-uusapan pa naman namin yun patungkol sa ginawa namin. Pero hanggat maaari ay ayaw na namin yun pag-usapan pa. Akala ko ay hindi na ako makakabalik sa probinsya na yon. Akala ko ay hindi na naulit akong mumultuhin ng konsensya. Hanggang isang araw, kaarawan ni Eldo. Inimbitahan kami ng nanay niya na pumunta sa kanila. Kasi kami raw ang magiging kasama ni Eldo sa regalo niya rito. Wala rin naman kasing kaalam-alam ang nanay ni Eldo sa nangyayari. So pagpunta namin sa bahay ni Eldo, nagbatian kami, nag-apiran, nagyakapan. Pero yung band ay wala na. Para bang casual na lang kami kung mag-usap sa isa't isa. Napansin ko rin kay Eldo na namimilog ang kanyang mata. Pulang-pula pa ito, para bang hindi siya natulog ng ilang buwan. Ilang saglit pa ay nagulat na lang kami nang bigyan ni tita ng susi ng sasakyan si Eldo. Nagkatinginan kaming 3 ni Butch at Jamel. Sinabi sa amin ni tita na may reservation daw siyang ginawa para sa isa sa mga tourist spot doon. Literal na nanlaki ang mata naming 4. Gulat na gulat sa balita ni tita. Sinabi pa sa amin ni tita na bumiyahe na raw kami ngayong araw. Pagtingin ko kay Aldo ay nakita ko na hindi siya kumbinsido sa sinabi ni tita. Parang nagdadalawang isip pa siya. Ilang saglit pa ay bigla na lamang nagsabi si Eldo na magbibihis lang daw siya. Sa kanya kinuha ang susi ng sasakyan. Sinenyasan niya kaming 3 na pumasok sa kanyang kwarto na ginawa naman namin. Pagpasok namin sa kanyang silid ay nagulat kami dahil napasabunot siya ng kanyang buhok. Sinabi niya sa amin na ayaw niya raw pumunta pa sa probinsyang yon. Sinabi niya sa amin na magmula raw nung nabangga niya ang bata ay lagi na raw itong nagpapakita sa kanya. Kasama ang isang matandang babae. Kaya raw ayaw niyang pumunta roon dahil baka raw maaksidente sila. Nagkatinginan kaming 4. Kahit naman ako ay ayaw pumunta doon. Pero kilala namin ang mama ni Eldo. Magtatampo yun. Sinabi na lamang ni Butch na pwede naman daw kaming pumunta roon pero saglit lang daw. Tapos umuwi na. Nung oras nga na yon ay nagkasundo kami na hindi na dadaan sa shortcut kung sakali. Pagkatapos maganda ni Eldo ay dumiretso na kami sa sasakyan. Si Eldo ang nagmamaneho. Tahimik lang kami sa sasakyan. Wala man lang umiimik marahil sa band nga namin na medyo may lumot na. Halos 2 oras din kaming tahimik hanggang sa biglang nagsalita si Eldo. Dahil nakaupo ako sa tabi niya ay nangunot ang aking noo na napatingin sa kanyang cellphone. Paulit-ulit niya kasi itong pinipindot. Kaya tinanong ko na siya kung anong problema. Sabi niya sa akin ay namatay daw bigla ang kanyang telepono. Sinubukan ko naman itong pindutin pero hindi bumukas. Kinuha ko ang cellphone saka pinindot ng pinindot ang screen hanggang sa bigla itong bumukas. Nilagay ko ang telepono sa lalagyan. Bumalik na kasi ang app. Muli akong tumingin sa bintana habang nagpatuloy naman sa pagmamaneho si Eldo. Ilang saglit pa ay nangunot ang aking noo dahil sa pamilyar na lugar na dinadaanan namin. Sinamaan ko ng tingin si Eldo at sinabihan siya na wag nang mag-shortcut. Nagtataka niya naman akong tinignan. Sinabi niya sa akin na doon daw ang daan na tinuturo ng Waze app.
Tiningnan ko naman ang telepono upang ikumpirma at tama nga siya. Pagtingin ko sa rearview mirror ay nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Butch at Jamel. Bumibigat na naman ang pakiramdam ko dahil nandito na naman kami sa lugar kung saan nangyari yung banggaan. Nasa kalagitnaan na kami ng daan nang biglang huminto si Eldo. Nangunot ang aking noo nang makita ang kanyang pamumutla. Sinabi niya sa amin na may nakita raw siyang batang tumawid. Parang may kung anong tensyon ang namutawi sa loob ng sasakyan. Lumabas ako ng sasakyan sa katinignan ng kalsada. Tumingin din ako sa ilalim ng sasakyan pero wala namang tao. Tumingin ako sa paligid at nangunot ang noo nang makakita ng isang figura ng tao sa kalayuan. Akmang pupuntahan ko ito nang tapikin ako ni Butch na nasa labas na rin pala ng sasakyan. Sinabihan niya ako na pumasok na raw at babalik na ulit sa biyahe. Habang nagbabiyahe ay iniisip ko kung sino ang nagmamay-ari ng figura na yon. Tumingin ako muli sa bintana hanggang sa makita ko ang dugo sa kalsada. Napakurap ako ng ilang beses sa kapinahinto sa pagmamaneho si Eldo. Nagtataka niya akong tinignan. Tinanong ko siya kung tama ba talaga ang dinadaanan namin. Sinabihan ko sila na nadaanan na namin ang pwesto kung saan nabangga yung bata. Sinamaan ako ng tingin ni Eldo at saka agresibong pinindot ang telepono. Sinabi niya sa akin na tama raw ang dinadaanan namin. Hindi raw pwedeng magkamali ang Waze. Pinilit naman akong kalmahin ni Jamel at Butch pero malakas talaga ang kutob ko noong mga oras na yun na may mali sa dinadaanan namin. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata upang makalma ang sarili. Hindi pa man ako nakakatulog nang makarinig ako ng sigaw. Tinignan ko si Eldo. Namumutla siya. Sinabi niya sa amin na nakita niya raw ang batang na tumawid. Paglingon ko kay Jamel at Butch ay namumutla na rin sila. Mukhang nakita nga nila. Hindi na ako nakatiis pa at sinabihan ko sila na umuwi na. Ako na ang nagpresenta na magmamaneho at sinabi ko rin na ako na ang magpapaliwanag kay tita. So yun, lumipat ako sa driver's seat at nang iatras ko ang kotse ay nakarinig kami ng kalabog na parabang may bumangga. Nagkatinginan kaming apat. Kapwa namumutla sa narinig. Sinabi sa akin ni Butch na baka raw may nabanggaan ako. Pero sinabi ko naman na walang tao. Sinabihan ko sila na lumabas. Pero kahit isa sa kanila ay walang nagpresenta na lumabas. Kasi raw natatakot sila. Kaya wala akong nagawa kundi ang lumabas. Paglabas ko ay wala naman akong nakita maliban sa isang malaking bato. Inisip ko na lamang na yun ang naging sanhi ng kalabog. Kaya inalis ko yun sa kalsada. Napatingin ako sa may puno nang makaramdam na naman ng presensya na parabang may nakatingin sa akin. Ilang beses akong napalunok kasi sobrang bigat na po talaga ng pakiramdam ko. Kaya mabilis na akong nagtungo nun, papasok ng sasakyan. Inikot ko ang sasakyan pabalik sa dinaanan namin. Maayos ang naging pagmamaneho ko hanggang sa bigla itong huminto. Nahampas ko na lamang ang manabela sa sobrang kamalasan. Sinubukan ko pang paandarin ng ilang beses ang sasakyan pero hindi talaga umaandar. Lumabas kaming apat sa sasakyan. Tinignan ni Butch ang makina ng sasakyan at sinabi niya sa amin na may sira raw. Napamura na lamang ako sa inis at takot. Sinubukan yun ayusin ni Butch pero hindi niya raw maayos. Para bang may kung anong kamalasan ang nakadikit sa amin ng oras na yon. Napagdesisyonan na lamang namin na maglakad-lakad. Nagbabaka sakali na malapit na kami sa labasan ng kalsada na yon at makaalis na kami roon at makahingi na rin ng tulong upang makuha pabalik ang sasakyan. Balak nga sana namin noon na maiiwan ng dalawa kaso wala namang may gustong magpaiwan. Nasabi ko rin sa kanila na baka may nakatira doon na pwede naming hingyan ng tulong dahil may nakita nga akong figura ng tao. Bukod pa rito,
Halos maggabi na rin nung mga oras na yon. Habang naglalakad kami, ay may napansin kami na malaking bahay. Nagkatinginan kaming apat. Wala naman kasi kaming nadaanan na malaking bahay. Iniisip ko na lamang na baka hindi lang namin napansin. Naglakad kami papasok sa maliit na gate ng bahay. Bukas ang ilaw kaya sa tingin namin ay mayroong tao. 2 beses kaming kumatok sa bahay bago bumukas ang pinto. Napangiwi pa ako dahil sa tunog ng pagbukas ng pinto na parabang nasa haunted house. Mukha nang haunted house ang bahay dahil bukod sa makaluma ang style, yung aura o pakiramdam ko sa bahay na yon ay nakakakilabot. Pagbukas ng pinto ay binungad nito ang isang matanda. Nasa edad na 70 na siya sa tingin ko. Mahaba ang puting buhok. Kulubot na ang muka at balat sa katawan. May kung ano-ano ring abubot sa katawan. Tinanong niya kami kung ano ang kailangan namin. Si Eldo ang kumausap dito. Sinabi ni Eldo na kailangan namin ng tulong para makaalis sa lugar na yon. Sinabi niya rin na naliligaw na kami. Nangunot ang noo ko nang mapansin ang kakaiba niyang ngisi. Ewan ko kung namamalikmata lang ba ako o napapraning lang ba ako. Ikinuwento naman ni Jamil na kailangan namin ng tulong dahil yung sasakyan namin ay naiwan. Sinabihan kami ng matanda na nagpakilala bilang si Lola Shanang. Ayon sa kanya, matagal na raw siyang naninirahan doon. Mas gusto niya raw kasi roon na manirahan dahil mas tahimik daw. Pwede niya raw kaming bigyan ng tulong kaso bukas niya pa kami matutulungan dahil gabi na rin. Doon na rin namin nahalata na gabi na pala. Inutusan na lamang kami ng matanda na kunin ang sasakyan at aayusin niya. Marunong din naman siyang mag-ayos ng sasakyan dahil noong kabataan niya ay isa raw siya sa mga nag-aayos ng sasakyan. Sinabi niya sa amin na tulungan na raw siyang magluto at ang 2 raw sa amin ay kunin ang sasakyan. Medyo alanganin pa ako ng oras na yon. Mukhang napansin yun ng matanda dahil sinabi niya sa akin na wag daw mag-alala. Hindi niya kami sasaktan dahil hamak na matanda lamang siya. Naningkit ang mata ko para kasing may laman yung sinabi niya na hamak lang siyang matanda. Ako na ang nagpresenta at si Butch na ang kumuha ng sasakyan. Naiwan naman si Jamel at Eldo sa bahay ni Lola Shanang. Habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan, ay bigla akong napabuntong hininga. Nagtataka ako kung tinignan ni Butch at tinanong kung ano raw ang aking problema. Sinabi ko sa kanya na masama ang pakiramdam ko kay Lola Shanang. Para kasing may kakaiba sa kanya pero hindi ko malaman kung ano. Sinabi ko rin na kakaiba ang ibig sabihin sa akin ng sinasabi niya. Tinawanan ako ni Butch. Sinabihan niya ako na wag daw ako maging praning dahil nagiging matulungin lang daw ang matanda. Bukod pa rito ay hamak na matanda lamang yon. Anong magagawa raw ng isang hamak na matanda sa aming 4 na hamak na mas malakas daw doon? Sinabi ko kay Butch na naalala ko ang sinabi ni Lolo patungkol sa mga paalala niya. Muli na naman akong tinawanan ni Butch at sinabi na wag daw mag-alala dahil 4 naman daw kaming magtutulungan kung sakaling may mangyari. Pagdating namin sa sasakyan, ay pinagtulungan namin ni Butch na itulak yon. Namamawis na ako dahil sobrang bigat ng sasakyan. Ilang saglit pa ay napatingin ako sa bintana. Malakas akong napasigaw nang makita ko ang bata na nabangga ni Eldo noon sa loob. Duguan siya habang nakatingin sa amin. "Umalis na kayo rito. Hindi kayo ligtas dito." Namalayan ko na lamang na malakas na akong sumisigaw. Pagtingin ko kay Butch, ay nag-aalala niya akong tiningnan. Tinuro ko ang loob ng sasakyan pero wala na roon ang bata. Naikwento ko yun kay Butch pero weirdo niya lamang akong tinignan. Sinabihan niya na lamang ako na nabilisan namin ang pagtutulak sa sasakyan. Kahit sobrang occupied ng utak ko ay tinulungan ko pa rin si Butch. Pagdating namin sa bahay ni Lola Shanang ay lumabas naman ito.
Agad niya kaming inaya papasok ng bahay. Pagpasok ng bahay ay agad kong napansin ang maliit na altar. Pero kakaiba ang santo na nakadisplay dito. Nakatiwarak din ang krus nito. Lalong lumakas ang tibok ng aking puso. Binulong ko naman yun kay Butch pero hindi niya ako pinapansin. Pumunta kami sa kusina. Nangunot ang noo ko nang mapansin na wala roon si Eldo at Jamel. Tinanong ko yun kay Lola Shanang. Nakita ko kung paano siya natigilan bagong ngumisi. Sinabi sa akin ni Lola Shanang na nasa itaas na raw at nasa kwarto ang dalawa. Tinignan ko pa ito ng mariin. Hindi ako makampante hanggat hindi sila nakikita. Inaya niya na kaming kumain. Habang kumakain ay hindi ako mapakali sa inuupuan ko. Hindi nga rin ako makakain ng matino. Natatakot ako sa hindi malamang dahilan. Lalo na sa paligid namin noon na punong-puno ng mga kakaibang bagay. Nagulat na lamang ako nang magsalita si Lola Shanang. Tinanong niya ako kung bakit hindi raw ako kumain. Sinabihan niya pa ako kung may gusto ba akong kainin at ipagluluto niya. Umiling na lamang ako bilang tugon at hanggat maaari ay binibilisan ko ang aking pagsubo. Gusto ko na kasi makita yung dalawa. Pagkatapos namin kumain ay sinabihan kami ni Lola Shanang na doon na raw kami sa kwarto namin sa taas manatili. Pero wag daw namin tatangkain na bumaba ng basement. Nagtaka naman ako roon. Tinanong ko ang matanda kung bakit at nagulat ako nang manlisik ang kanyang mga mata. Sinabihan niya ako na wag na raw maraming tanong at sumunod na lamang. Kahit nagtataka ay tumango ako kay Lola Shanang. Pumasok kami sa kwarto na sinabi niyang kinaroroonan ng dalawa pa naming kaibigan. Pagpasok ko ay saka lamang ako nakahinga ng maluwag nang makita roon si Jamel. Pero wala si Eldo. Malawak ang kwarto. May 4 na kama na para bang hinanda para sa aming 4. Tinanong ko si Jamel kung nasaan si Eldo at sinabi naman niya na pumunta raw sa labas upang magbanyo. Nangunot naman ang noo ko at sinabi kong hindi naman namin nakasalubong. Sinabihan na lamang ako ni Butch na wag na raw mag-alala kay Eldo dahil babalik na lang daw yon. Magpahinga na raw ako at bukas daw ay aalis na kami. Hindi pa rin ako mapakali nung gabing yon. Nahiga ako sa kama. Tulog na si Jamel at Butch pero si Eldo ay hindi pa rin bumabalik. Nag-aalala na po ako sa kanya noong mga oras na yon. Hindi na ako mapakali habang nasa higaan ako. Napapikit ako nang makarinig ng mga yabag papasok ng aming kwarto. Nanginginig ako nang maramdaman ang presensya ng kung sino. Sobrang bigat nito kaya alam kong hindi yun si Eldo. Ilang saglit pa ay nakaramdam ako ng hangin sa aking gilid. Nasa gilid ko siya. Nang subukan kong ibuka ng kaunti ang aking mata, ay nakita ko si Lola Shanang. Gusto kong imulat ang aking mata at tanungin siya kung bakit ganoon siya makatingin. Pero mas pinapangunahan ako ng takot. Ilang saglit pa ay naglakad na siya paalis. Nang masiguro ko na wala na siya sa kwarto, ay bumangon na ako. Pagtingin ko sa paligid ay tuluyan na nga akong nataranta dahil wala pa rin si Eldo. Nag-aalala na ako sa kanya. Mabilis akong tumayo sa kanilak ang pinto. Ginising ko si Jamel at si Butch. Sa kabutihang palad naman ay nagising sila. Tinanong nila ako kung anong mayroon at sinabi ko sa kanila na wala pa rin si Eldo sa kwarto. Doon ko nakita ang taranta sa kanilang muka. Sinabi ko rin sa kanila na pumasok sa aming silid si Lola Shanang. Sa puntong yun ay isinawalat ni Jamel ang totoo. Ayon sa kanya, hindi naman daw talaga pumunta ng banyo si Eldo. Nais daw nitong pumunta sa basement. Napasinghap kaming dalawa ni Butch sa nalaman. Yun ang lugar na pinagbabawal puntahan, ayon kay Lola Shanang. Dagdag pa ni Jamel ay sinubukan niya naman daw pigilan si Eldo pero masyado daw matigas ang ulo nito. Nais daw nitong malaman kung ano ang tinatagong sikreto ni Lola Shanang.
Dahil noong umalis daw kami para kunin ang sasakyan, ay iba raw kung umakto si Lola Shanang. Dahil daw doon ay nakuha nito ang kuryosidad ni Eldo. Ninais daw puntahan ni Eldo ang basement upang malaman ang sikreto ng matanda. Kahit ano namang pilit ni Jamil na pigilan si Eldo, ay hindi pa rin daw ito nagpapapigil. Nagkatinginan na lamang kaming tatlo sa nalaman. Hindi ko na alam noong mga oras na yun ang dapat bang gawin, lalo na't nasa bahay kami ni Lola Shanang. Tama nga ang kutob ko na may masamang balak si Lola Shanang. Napatingin kami kay Butch nang magsalita siya. Sabi niya ay puntahan daw namin ang basement para malaman ang totoo. Agad tumanggi si Jamil, samantalang nagdalawang isip naman ako. Kung nanaisin namin ay pwede kaming tumakas, pero hindi naman namin pwedeng iwanan si Eldo. Pinsan pa rin namin siya. Napatingin ako kay Butch saka tumango. Sinabi ko kay Jamil na mas mainam na umalis na nakasama si Eldo kaysa makatakas na wala siya. Ilang saglit pang pag-uusap ang ginawa namin bago namin maisipan na lumabas ng silid. Sobrang bigat ng pakiramdam ko habang naglalakad sa hallway. Nagtungo kami sa isang pinto papunta sa basement. Pagbukas pa lamang ay bumungad na ang madilim na daan. Sarado na rin kasi ang ilaw ng buong bahay kaya wala kaming masyadong makita. Nagkatinginan pa kaming tatlo bago kami bumaba ng basement. Habang pababa kami ay may nakikita kaming liwanag. Lalo akong kinabahan ng oras na yon dahil iba ang kutob ko sa liwanag na yon. Pagbaba namin ay nakita nga namin ang nakakahindik balahibo na mga bagay. May kabaong doon. May mga ilaw na pampatay at mga bulaklak na hinahandog din para sa patay. May altar din daw doon gaya ng nakita ko pagpasok ko sa bahay. Nagsitaasan ng aking mga balahibo. Para kaming nasa burol. May 4 pang kabaong sa gilid. Naglakad ako patungo sa isang kabaong at halos mawindang ako sa aking nakita. Yun ang lalaking nabangga ni Eldo. Lumapit naman si Butch at Jamil at nagulat din sila. Lalo akong kinabahan. Alam ko noong oras na yun ay nasa bahay kami ng isang nilalang. Marahil ay isa sa mga nabanggit ni Lolo noon, pero base sa mga bagay sa altar, si Lola Shanang ay isang mangkukulam at siguro kapamilya niya ang lalaking nabangga ni Eldo. Ilang saglit pa ay nakarinig kami ng sigaw. Agad namin yung sinundan hanggang sa makita rin namin si Eldo. Sugatan na siya, kalbo na rin at dumudugo ang kanyang kamay. Wala na siyang kamay. Nanlaki ang mata niya nang makita niya kami. Pilit siyang nagsasabi na huwag kaming lumapit sa kanya. Pero huli na ang lahat. Paghakbang namin ay kasabay ng pagbagsak ng malaking kulungan. Napasigaw kaming tatlo kasabay ang paglitaw ng matanda. Ngumisi si Lola Shanang. Isa nga siyang masamang mangkukulam. Malakas siyang tumatawa habang may daladalang itak. Ilang saglit pa ay huminto siya sa katinignan kami. Sinabi niya sa amin na apo niya pala ang lalaking yon. Noong araw na nabangga namin yon, ay sa halip na dalhin sa ospital, ay pinatay pa raw namin. Lalo na si Eldo. Napalunok ako ng ilang beses. Naalala ko ang batang nakita ko sa sasakyan. Si Lola niya nga ang tinutukoy niya na hindi kami ligtas. Lumuhod ako sa harapan ng matanda. Pilit akong humihingi ng tawad pero tawa lang siya ng tawa na wari ay may nakakatuwa sa sinabi namin. Sinabi niya na wala raw kaming konsensya sa pagpatay sa kaisa-isa niyang pamilya. At nung oras na yun ay mawawalan din daw siya ng konsensya sa pagpatay sa amin. Yung 4 palang kabaong ay para talaga sa amin. Napatingin ako sa susi na nahulog sa kanyang bulsa. Saktong nahulog ito sa tapat ko. Napatingin ako kay Lola Shanang bago kunin ang susi. Ngumiti si Lola Shanang at sinabi niya sa amin na kami raw ang magiging alay niya upang mabuhay ang bata.
Saka siya umalis. Nagkatinginan na lamang kaming apat. Humingi ng patawad si Eldo. Naiiyak na ako ng mga oras na yun, kaya naman nang masiguro ko na wala na ang matanda ay binuksan ko ang kulungan namin. Tinanong pa nila ako kung saan ko raw kinuha ang susi, pero hindi ko na yun pinansin. Binuksan ko rin ang kulungan ni Eldo, saka siya mabilis na inalalayan. Nagyakapan kaming apat bago kami nagtungo sa hagdan malapit sa aming kulungan. Ayon kay Eldo ay palabas din daw yon ng basement, kaya naman mabilis kaming tumakbo papunta doon. Nagkatinginan na lamang kaming tatlo nang marinig ang malakas na boses ni Lola Shanang. Nakaalis na kami noon ng basement. Mabilis kaming tumakbo palabas ng bahay, pero malakas akong napasigaw nang mahuli ako ni Lola Shanang. Pagtingin ko sa tatlo ay agad silang namutla. Agad kong siniko ang matanda saka tumakbo palapit sa kanila. Hindi kami nagtangkang lumingon. Tumatakbo lang kami paalis ng bahay at paalis ng lugar na yon, hanggang sa namalayan na lamang namin na nasa labas na kami ng kalsadang yon. Nagkatinginan kaming tatlo. Duguan na rin si Eldo dahil sa putol niyang kamay. Ilang saglit nga ay naramdaman ko na lamang ang pagkahilo ko at pagkawalan ng malay. Nagising na lamang ako noon na nasa ospital na. Nabalitaan ko na nakomatos raw si Eldo, samantalang nasa rehab naman si Butch at Jamel. Nasiraan daw kasi ng bait. Maging ako ay dinala din doon ni Mama. Wala rin naman kaso yun sa akin dahil traumatized talaga ang nangyari. Minumulto ako lagi ng nakaraan. Makalipas nga ang ilang taon, kahit masasabi kong hindi na ako masyadong naaapektuhan sa nangyari, ay hindi ko pa rin ito makakalimutan. Lalo na't namatay po si Eldo after 5 years. Kasi 2016, inalisan na siya ng buhay. Tuluyan na ngang sumuko si tita kay Eldo dahil na rin sa 5 taon nitong pagtulog. Kahit masakit ay tinanggap na lamang namin ang katotohanan. Lalo na't alam namin kung nasaan man si Eldo, ay sana nasa magandang kalagayan siya. Nagtatravel pa naman kaming tatlo ni Butch at Jamel. Pero kahit minsan, ay hinding-hindi na kami bumalik pa sa probinsyang yon, na minsan ay naging bangungot sa amin ang lugar na yon. Hanggang dito na lamang po at sana'y may natutunan kayo sa aming kwentong magkakaibigan. Magandang araw, Sir Eric.